Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 1239. O living host, O hidden Jesus, you see the condition of my soul. Of myself, I am unable to utter your holy name. I cannot bring forth from my heart the fire of love. But kneeling at your feet, I cast upon the tabernacle the gaze of my soul, a gaze of faithfulness. As for you, you are ever the same, while within my soul a change takes place. I trust that the time will come when you will unveil your countenance and your child will again see your sweet face. I am astonished, Jesus, that you can hide yourself from me for so long and that you can restrain the enormous love you have for me. In the dwelling of my heart, I am listening and waiting for your coming. O only treasure of my heart. O buhay na ostia o nakatagong Jesus, nakikita mo ang kalagayan ng aking kaluluwa. Sa aking sarili, hindi ko kayang bigkasin ang iyong banal na pangalan. Hindi ko mailalabas sa aking puso ang apoy ng pag-ibig. Ngunit pagluhod sa iyong paanan, itinapon ko sa tabernakulo ang titig ng aking kaluluwa. Isang titig ng katapatan. Para sa iyo, katulad ka pa rin ng dati, habang sa loob ng aking kaluluwa ay may pagbabagong nagaganap. Ako ay namamangha, Jesus, na kaya mong itago ang iyong sarili sa akin ng napakatagal. At napipigilan mo ang napakalaking pag-ibig mo para sa akin. Sa tahanan ng aking puso, ako'y nakikinig at naghihintay sa iyong pagdating o tanging kayamanan ng aking puso. Gazing at the tabernacle. Pwede din na during the exposition of the Eucharist, Blessed Sacrament, nakagaze ka lang. That is meditation by itself. So, Faustina was adoring Jesus in the tabernacle. Nasa na siya, sa kapilya or nasa lugar kung nandoon ang ating Panginoon. Kasi hindi lahat ng kapilya may Blessed Sacrament. Tabernakulo, no? Hindi lahat meron. But in this case, meron yung kanilang kapilya. And you see the candle lighted, no? Candle lit. Pag nakita mo na may kandila yon, ibig sabihin, nandun si Jesus. Sa loob noon, nakatago ang tabernakulo. Representasyon lamang ang liwanag, nandun siya. But ang tunay na liwanag ay ang mismong Panginoong Jesus natin. Kung kaya, gazing at that small place, no, isang maliit na lalagyanan kung nandun ang ating Panginoon. When you gaze upon it, depende sa uri ng mata na mayroon ka. But in the case of Faustina, hindi naman din niya nakikita di ba? Kasi ang totoo, nakatago din ang ating Panginoong Hesus sa atin. Siya nakikita niya tayo, pero tayo hindi natin siya nakikita. Kung titingin tayo sa tabernakulo, it is just a gaze of faithfulness. Naniniwala ka lang. Kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, alam mo na nandun siya. Buhay siya. Hindi siya
patay, hindi siya parang ordinaryong bagay lamang. When you gaze upon it, you know that Jesus is there. O, kaya nga po yan, may kandila, may liwanag yan. Nagpapatunay na nandun ang Panginoong Yesus. No, totoo ba? Again, it is a matter of believing or faithfulness. Kung naniniwala ka na nandun ang Panginoon, nandun ang Panginoon. No, kailangan ba talaga may ilaw? It's a symbol that Jesus is there. No, parang nga to give us a feeling that Jesus is there. But again, just believe, maniwala ka lang. Nandun ang Panginoon. And you can talk to our Lord Jesus while gazing at the tabernacle. Pwede mo siyang kausapin. I remember a story by Father Sunny. Nung naiwan siya, kasi tumakas yung no, yung kasama niyang sakristan. Hindi na bumalik. Kumbaga, wala na yung gamit. Umalis nang walang paalam. So, mag-isa ka na lang. Imagine the feeling of being alone. Yung simbahan namin sa Puliso, napakailang. No? It's secluded. Walang bahayan. Medyo malayo sa bahayan. Nasa ano ka? So wala kang kasama. Ang hirap, no? Ang hirap na wala. And all he did was to sit in front of the tabernacle. Kausap lang niya, sinasabi niya, Panginoon, bahala ka na sa akin. Nandun lang siya, nakatingin lang siya. Bahala ka na. And you know what? After some time, no? Time as in oras. Yung isang kakilala niya na bata pa, nakatira sa dating pinanggalingan niya parokya. He arrived. And he came there because he would like to have something in exchange for a small amount of money. Kailangan ng pera, ganun, no? So, baka may papagawa ka sa akin, yung parang ganun ba? Eh, di yun, pinalinis na yung tangke ng tubig. And from then on, doon na siya, nagstay. So, inampo na siya ni Father. Nagkaroon na siya ng kasama. So, ganun kabilis yung tugon ng Panginoon. You just need to trust in Him. Talk to Jesus. Nandun yan. Of course, if you don't have access to a nearby church, na kung wala ka, kasi may mga lugar tayo na malayo sa simbahan. Mga lugar na kailangan maglakad ng malayo para lang makarating sa town proper, no? At kung may mga kapilya sa mga barangay, mga baryo, wala namang tabernakulo. Walang presensya ng Panginoon sa physical, no? Wala talaga doon. So may mga ganong lugar. Sa mga ganong pagkakataon, you can just imagine the Lord Jesus in your home. Halimbawa, no? Light a candle and kung may small altar ka, ganun. Or kung wala, just simply sit down, gaze at the sky, or if you have a picture of the Divine Mercy or anything, just gaze at it. And you will be able. And God will hear you, no? Kung ano man sabihin mong marinig ka niya. Pwede naman palang ganun bakit kailangan pa pumunta sa tabernakulo? Well, in the case of Faustina, she really have a devotion to the Blessed Sacrament. At it has cost or brought her many miracles kasi nga buhay ang Panginoon.
Nakakubli lamang siya sa loob ng tabernakulo. Ang kanyang mukha hindi niya makikita. Kaya nga sabi niya doon sa second part, di ba? I trust that the time will come when you will unveil your countenance. Ipapakita mo ah, ang iyong mukha sa iyong anak. Ay, kailan yun? Siyempre, pag mamamatay na tayo, yun makikita na. Magpapakita na sa atin ang Panginoon. Kasi nga, there is no more veil. Wala nang lambong. No? Pero for the meantime, you can go to the tabernacle, in front of the tabernacle, and imagine the Lord being there. Just gaze upon it, and it will bring you many, many miracles. Sa bahagi ni Jesus, walang nagbabago. Sabi niya, no? Pareho pa rin siya. As for you are ever the same. Pareho ka, hindi ka nagbabago. Pero sa atin, sa ating kaluluwa, may nagaganap na pagbabago. Kasi tayo in the process tayo of evolution. We are really changing every day. Even our physical body is changing every day. Kahit pareho pa lang ang itsura mo, ang timbang mo pareho lang, parang kahit wala kang makitang change from a certain point in time to another or after an hour. No? Pero sa kaluluwa natin, may nagbabago. If you're gazing at the tabernacle, something is changing, taking place in your soul. Ang hirap nitong ipaliwanag, pero you just have to believe, you just have to go there in front of it, talk to Jesus, whatever it is that you are going through, or kahit wala kang pinagdaraanan, just gaze at it and pray in front, dun sa harapan. So, yung liwanag ng ating Panginoon, babalutin ng ating kaluluwa, and our soul will have a different color, a color that is different a minute ago or a second ago. Because the soul has been filled with light, definitely some sort of gray area has been flushed out. No? So kung merong dumi yung kaluluwa mo, ay naalis yung dumi yun ng Panginoon. It may not be felt, no, or hindi mo or marahil ay maliit lang, hindi maramdaman, but definitely something is changing, is taking place. Something is changing. Your soul is changing. Lumiliwanag po ang iyong kaluluwa. And that is called meditation. Mahirap pong gawin yung nakatingin ka lang for ilang minutes. Actually, you can try it 5 minutes. Just look at the train of thoughts, your thoughts, no? Parang pabago-bago yung palundag-lundag. So it is very difficult to train the mind to focus. Yung wala kang iisipin kundi ang Panginoon lamang. Mahirap po yun. But if you will be able to do that, Jesus will pour His light on you non-stop. But kung ordinaryong tao, halimbawa, no, or like us, nasa harap ka ng tabernakulo, nandun ka, nakatingin ka sa Kanya. Mas matindi po ang liwanag na. Kaysa nandun ka sa bahay nyo, nakatingin ka sa imahe ng banal na awa. Magkaiba. Because Jesus is alive doon sa tabernakulo. Yung sa imahe, of course, alive. No? Sinasabi ko lang pagkakaiba na parehong nandiyan ang Panginoon. May eternal presence naman kasi siya everywhere. Wala namang doon na hindi siya nandun lamang sa ibang lugar. He is everywhere. But the point is, iba po, no? Kapag nandun ka doon sa harap ng tabernakulo at nasa isang bahay ka, nakatingin ka sa imahe.